Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Talaga naman, talamak pa rin sa munisipyo. Ito sa City Hall ho ng Quezon City. Ang modus na ito ay, biruin nyo, lupa at bahay na pinaghirapan mong itayo, mapupunta lang sa iba nang wala kang kamalay-malay. Ito, panoorin nyo. Dugot pawis ang naging puhunan na mag-inang overseas Philippine workers sa Hong Kong na sina Bernadette Flores at Aurelio Gama Jr. upang mabili nila ang mahigit 4 na milyong pisong halaga ng lupa't bahay na ito sa Serramonte Villas, Batasan Hills, Quezon City. Noong 2005, nakuha na mag-ina ang titulo ng kanilang pinangarap na bahay at lupa. Sabihin ba naman dito sa ano na to, na kanya na yung bahay ko? Pero ang problema, pinapaalis sila sa bahay ng isang nagngangalang Lilibeth Santiago dahil nakapangalan daw sa kanya ang titulo ng bahay at lupa. Year 2015, nakatanggap kami ng supina. Tapos nang nakalagay nga doon is may kaso daw po kami. May kaso daw si mama ko na delinquency tax. Ngayon, napaisip kami, bakit nagbayad na fully paid naman yung bahay, nabayaran naman all taxes? Kasi unknowingly, hindi niya alam na may amilyar pala yung bahay namin, yearly. Doon pa lang namin nalaman na naibenta na pala yung bahay namin sa auction, sa bidding ng 2013. Humigit kumulang 50,000 ang halaga ng amilyar na hindi nabayaran ni Bernadette sa loob ng 8 taon na. Pero wala raw ni isang dokumentong natanggap ang mag-ina tungkol sa mga notice ito at maging sa desisyon ng City Treasurer's Office ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na ibenta ang naturang ari-arian sa pamamagitan ng public auction sale noong April 2013. Kung saan sa halagang 190,000 pesos lamang nabili ni Lilibet ang property. Buti na lang na-dismiss yung unang kaso. So, akala namin okay na kasi pagka na-dismiss na yung kaso, pwede na namin bayaran kung ano man yung responsibility or penalty na na-incurred. Kaso ang problema, nagpa-motion to reconsider sila, nagpa-follow up sila dun sa kaso. Then, na-deny pa rin kasi hindi na-impress yung court dun sa mga evidences na pinrovide nung other party. Pumaporma ng RTC Branch 100 ng Quezon City sa mag-inang Bernadette at Aurelio. Laking gulat nila na lumabas ang isang court order mula sa Branch 77 noong Agosto ng nakarang taon. Nagulat na lang kami. Parating sa kanya. Ang nakuha naming letter is letter of eviction. Notice of vacate the premise. Pinapaalis na, parang binibigyan na kami ng warning na umalis na kayo dito sa bahay na to. So, to our surprise, bakit nagkaganon? Alam namin panalo kami sa kaso. So, doon kami nag-alala ng husto kasi kalakip ng sulat na yon is yung transfer of title na nailipat na pala ang titulo doon sa Lilibet. Ang tanong, papaanong nangyari na ang iisang kaso dininig sa dalawang korte at naglabas ng magkaibang desisyon? Bawal na yon. Kasi kung nalaman lang ng korte na meron na palang previous case na decided by the court with finality pa ito, ground na yon para ma-dismiss yung subsequent case niya. Ang nangangamoy na sindikatong kalakaran ng ilang mga turobo sa loob ng munisipyo at korte na lokal ang pamahalaan ng Quezon City patuloy na tututukan at lilitisin ng bitag. O ito, Lex ha. Oy, kayo dyan sa City Hall ha. Naku. May racket kayo dyan. Quezon City Hall. Lalo-lalo dyan sa amilyar na yan at saka yung may korte kayo dyan. Isang araw, malalantad namin kayo sa Kilos Pronto. Hindi kami titigil dahil hindi lang to once, twice. Pati yung sa loob ng sinasabing City Hall ay sa ibang sapaw dyan ay intindihan. Ang kakapal na mukha nyo, Quezon City Hall. Ang bilis-bilis nyo mag-amilyar, etc.
Pwede nyo, merong time for redemption. Kaya ito, abangan nyo ho ang buong storya nito sa Bitag. Yun lang. Merong mabibitag talaga dito.